Sino nga ba etong pwede or maaaring makapalit ni Stephen Holt sa Ginebra? Goods din ito dahil hustle player din ito at masipag maging sub-depensa at bata pa. So totoo nga bang ititrade na itong si Holt? So huwag na nga nating patagalin pa, tara at atin ang talakayin yan. Speaking of Stephen Holt, kamakailan lamang naranasan ni Stephen Holt ang kauna-unahan niyang kampyonato dito sa PBA kasama ang Barangay Ginebra. So after nga nito, biglang may pumutok naman na usapan na posibleng nga kayang i-trade ng Ginebra gaya sa post nitong inside of the PBA. Kung mapapansin nyo sa caption niya, breaking, Stephen Holt nagpaalam na sa Barangay Ginebra. So kung babasahin nyo, mapapansin sa source, andito si Sir Snow. Kaya pinuntahan natin yung page niya kung may ganito nga bang usapin. Pagtingin nga natin, may ganitong post. So kung gusto nyo nga mabasa, check nyo na lang sa page nila. So para sa opinion natin dito, no, sa tingin ko malabo pang i-trade etong si Holt ng Ginebra. Kasi kung mapapansin nyo lagi siyang first 5 sa Ginebra at kahit hindi palagi umi-score, babad pa din talaga siya. Dahil gumagawa nga siya sa ibang pamamaraan, hindi lang sa usaping puntusan. So sa mga hindi familiar kay Stephen Holt, isa nga itong versatile player. Kilala ito bilang mahusay na all-around na manlalaro at may matinding depensa. Meron siyang basketball or mataas na basketball IQ at playmaker. May matibay na depensa. Kilalang aggressive sa puntusan at yung pagiging leader niya. Kaya lang ilan din talaga sa napansin nitong mga nakalipasan na laro ng Ginebra. Itong si Stephen Holt may pagbabago nga sa laro nito. Kung saan naging pangunahing kainaan nga po nito, madalas napapansin sa laro ni Stephen Holt ay ang kanyang inconsistency sa pag-shoot or pag-score sa ilang mga laro. Kung mapapansin nyo, may mga ilang pagkakataon lalo na sa mga crucial na serye tulad sa Season 50 PBA Commissioner's Cup Finals kung saan nahirapan siyang makapasok sa rhythm. Siya nga ay kilalang rhythm shooter. Kaya lang kapag hindi pumasok ang kanyang mga unang tira, minsan nahihirapan na siyang makabawi. Bukod dyan, hindi kaya rin ang naging dahilan ng pagbabago ng laro ni Holt ay ang pagbabago ng role nito. Dahil noong siya ay nasa Terra Firma, siya ang pangunahing scorer. At noong siya ay na-trade sa Ginebra, ang kanyang role ay naging mas nakapokus na sa depensa at ball movement dahil sa triangle offense nitong si Coach Tim. Bukod pa doon, baka naman naka-apekto rin sa galaw niya ang napabalita noon nitong issue or karamdaman sa likod na nakapagpapabago ng kanyang galaw at naging dahilan para maka-apekto sa laro nito. So bagamat nakikita natin ang mga kahinaan nitong si Stephen Holt sa opensa, nababawi naman ito ni Stephen Holt sa pamamagitan ng kanyang matinding depensa, pagkuha ng importanteng rebounds at pagiging playmaker. So siguro kung hindi man ite-trade ito, mas maganda na lang ito suggestion lang or opinion. Kung halimbawang hindi gumagana ang laro ni Holt or alat sa laro si Holt, sana si Jan Abyss ang mabigyan ng chance ng minuto ni Holt dahil halos kayang sabayan ni Abyss yung laro ni Holt. Kagandahan pa rito, bata pa nga itong si Abyss. Yung sipag niya sa depensa at reboundings andun na parang may Holt pa din sa loob. Kagandahan kay Abyss maaasahan mo rin siya sa opensa, mapaloob man yan or sa labas. So yan lang naman opinion natin dito. Dahil sayang kung ite-trade din si Holt, 'di ba? May laro naman talaga ito Tingnan nyo, pag nasa sa rhythm naman yung laro niya, talagang gumagawa siya, especially nga sa scoring din na siyang laging hinahanap ng mga fans sa kanya.